Kamusta ho kayo? Rabbit here. Ah, yung video ngayon, hindi tungkol sa rabbit. Kasi gusto ko na talagang i-expand yung scope nung page ko. Initially naman ho kasi pang agriculture talaga yung gusto kong maging concept. Pero syempre, from time to time, magbibisita pa rin tayo ng rabbit farm. So ngayon, ang pinuntahan ko itong Josephine's Vermiculture. Kasi po, gusto ko pong magsimula sa basics kapag ikaw ay papasok sa farming in general. Kasi po, naniniwala ako na yung mga ganitong klaseng produkto ay makakatulong sa pagpo-farm. So, pasok na po ako. Good morning po. Morning. Morning. Nandito tayo ngayon sa Bay, Laguna. At nandito tayo sa Josephine's Vermiculture. Kasama po natin sa aking kaliwa, si Ma'am. Pangalan po. Josefina Montesilio. Ang tawag sa akin si Josephine. And sa So, Joseph Montesilio, anak po ng owner ng Josephine's Vermiculture. okay, so sa likod natin, ayan, paki-explain ko ano itong nasa likod natin. Ano lang yan? Ito ang Josephine's Vermiculture. Nag-aalaga kami ng mga bulate. Ang produkto namin is bulate, African Nightcrawler at ang Vermicast. Magandang pataba sa halaman, fertilizer, organic fertilizer. Okay. So, matanong ko lang po, kailan po nagsimula itong inyong Nag-start ako nito since November 2009. Paano naman po naisip ka na mag-business na ganito? Parang may lumapit dito na inano to as livelihood project nila. So, nakisali ako. Ganun. Sabi kayo. Okay. So, ayan, ito yung setup ninyo. Mga gano'ng kalaki po itong setup na to? Siguro itong vermicide na to is 200 square meters. So, pati paligid, mga 250 square meter. Oo, mga 250 square meters siguro lahat-lahat yan. Okay, and nakita ko dun sa harapan, meron pong nakapost-it Yes. na award. Last year, 2024 January, inawardan kami ng DA, tinulungan kami, binigyan kami ng vermicide. Kasi nung araw, puro tarapal lang ang bubong namin, puro mga ganyan-ganyan lang. Kasi masama to sa sobrang init at sa sobrang ulan. So, nilalagyan lang namin yan ng tarapal, ng mga sako. Siguro, nakita ng DA yan, binigyan kami ng vermicide project nila. Okay. Tapos, nung last year yon, tapos, maganda, para sa tingin ko, maganda. Kumita naman kami, so, nagpadagdag na lang ako. Extension na lang yung kalahati. Sarili ko naman nagastos yung kalahati. Okay. Para po sa mga hindi nakakaalam, ano po yung ANC or yung pinaka-main product ninyo dito? Or ang main product po ninyo ay bulate. Mhm. Ano po siya at ano yung pinagkaiba niya sa local na bulate natin? Okay. Pagkakaintindi ko, ang ANC, ang tawag dyan is African Nightcrawler. Parang dinala yan dito ng government kasi iyan daw ay, siguro nga yung ipot niyan ay isa sa pinakamagandang organic fertilizer. So, yan ang ipromote ni government, kaya nagkaroon ng livelihood project, pinamigay sa mga tao para magkaroon ng sarili tayong vermicast, organic fertilizer na sa ngayon, talagang iniaano na yan ng government. Kaya nag-ano ang government ng mga DA na matulungan kami magbubulate kasi ipapalit na raw yan sa mga synthetic fertilizer, yung mga nabibili. Darating nga yung panahon, mawawala na yung mga abono na ano. At iyan na talaga ipagagamit sa tao. Kasi medyo naaano na yata yung mga lupa eh. Kailangan ng manariwan lupa. So, pwede niyo po ba akong i-tour dito yung sa ano? Although ito lang naman isang haba to, pero explain niyo po sa akin yung mga nandiyan sa baba. Okay. Kuha lang tayo ng gloves. Dahil hindi naman ako nahipo ng bulati na walang gloves. Ayan. Tulad dito. Ang tawag dito, migration. So, yung
Bago namin pakainin, ito yung vermicast. Ito yung fertilizer. Ito yung fertilizer. Oo. Tapos, nilalagay namin yan dyan. Tapos, itong natira, papakainin namin. Ngayon, after mga 1 day, 2 days, lahat ng bulati dito, ayan, wala na. Pupunta na siya rito. Ano po itong pagkain na to? Yan ay manure. Cow manure. Tingnan mo, ang daming bulati dyan. Pero dito, wala na. Kasi, yung bulati na tira dito, lumipat na dyan kasi siya yung may pagkain. Ito yung pakakainin namin. Tapos, didiligan namin siya. So, ito tuyo na siya. Siguro mga 1 o 2 araw, kukuhanin na namin yan. Yan ang tinatawag na vermicast. O, kita mo? Pure vermicast yan. Minsan, sinasaligsig, iniigig namin yan para lang mawala yung mga ganito lang. Itong isang setup na po na to, gaano po katagal bago po magkaroon ng mag-produce ng ganyang vermicast? Time will come, mawawala na siya. Ito mawawala na yung pakain na yan, magiging ganon. Magiging ganon siya, wala na siyang pakain. Alin po ba dito, sir? Alin dito yung wala ng pakain? Ito po. Di ba may pakain yan? Mga 1 linggo, 2 linggo, magiging ganito siya. So, ibig sabihin, simulang pag-setup po, sir, na 1 week lang may ganito na. Pwede. Depende sa dami ng bulate. Vermicast na to. Ngayon, ito naman ang gagawin namin. Pag pinakain namin yan, gaganyan uli namin yan. Gaganyan na namin yan. Tapos yung kabila naman, yun ipakakainin din namin. Tapos, syempre, hindi namin kagad napili si bulate. Lahat ng bulate dito, lilipat din sa ganon. Pero ito po, as in vermicast na po ba talaga to? Lahat na yan. Vermicast na yan. Okay. Oo. Yan yung nakain na, wala na siyang ganyan. Pero dati may ganyan siya na manure. Okay. So ito namang manure, kaya siya awang-awang na ganito, di ba? Di ganito. Magtataka kayo bakit yung may patlang-patlang. May space. Pag yan pinakain mo ng puro, lagyan mo siya ng purong manure, daganan mo lahat yan, mamamatay ang bulate. Kasi iinit siya. Kasi sariwa ang ating manure. Yung iba, pinatutuyo pa yung manure. Ito po ba? Fresh to? Fresh yan. Like that. Kaya kukuha lang. Ngayon, pinapakain na namin yan. So, itong patlang, kaya patlang yan. Pag nainitan ang bulate, pupunta siya rito. Pagka naman gusto niyang kumain, pupunta siya doon. Parang may isip din siya. Pero yung nakikita ko sa pag-magaron, hindi parang iba yung mga pakain. Ito, hindi siya iba. Di ba yan? Nagiging ganito siya. Ito, parang iba. Ay, hindi po. Ito. Sahan ng saging yan. Nilalagyan talaga yan ng banana trunks. Sahan. Ganyan din po ang pagkain. Meron din ganyan yan. Meron din ganyan to. Itong may banana trunks, bagong setup. Bagong setup lang yan. Nilalagyan namin ng sahan ng saging para malamig. Yan. Malamig siya. Tapos pinaka-base na siya. Sa umpisa meron po niya. Sa umpisa meron yan. Kasi Kailan po lalagyan ng dumi ng kalabaw? meron din yan. Ito, natapos na siya, oh. Ito yan. Oh, meron na yan. Kaya lang naubos na yung, matagal ubusin yung sahan ng saging. So, mga ilang linggo pa yan bago yung nawala. Parang ganon. Nawala na yan. Dati meron din yan. Pero yung manure, 3 araw, nawawala na siya. Oo, katulad nito, oh, timo. Andyan lahat ng bulate, oh. Pagbago ang bed, yan, oh. Pagbago yung bed, nilalagyan namin yan. Kasi, hindi naman namin kailangan kuhanin yung vermicast yan, eh. Pero pag kukuhanin mo ng vermicast, huwag mo nalagyan yan kasi mahirap magkuha ng vermicast. Napansin ko po dito, itong setup niyo yan, sa shed. Wala kayong ilaw. So, Yes. ano po yung explanation natin? Wala, hindi naman natin kailangan ng ilaw. Kaya lang may ilaw kaming ganyan. Pagka medyo madaling araw, kailangan, o kaya gabi, kailangan natin na mag-harvest, madilim. So, kailangan namin ng ilaw. Pero as in talaga sa taas, wala eh. Wala siyang ilaw kasi hindi naman kami nakilos dyan sa gabi. Ngayon, kailangan lang niya ng ilaw kapag nag-harvest ka kasi lalabas yung bulate kapag nakahapa. Kasi madilim. Pero, pagka ganyang may pakain, hindi naman sila lalabas.
So, tsaka, Si yung Joseph, siya environment- sasagot. So to clarify those things kung bakit kailangan natin ng mas darker area. Since African Nightcrawler po yung worms nating inaalagaan, so typically, most likely active sila sa madilim. So isa to sa technique ni Josephine's vermiculture na mas ilesen yung ilaw or yung liwanag galing sa sunlight para mas maging productive sila. Isipin natin, 12 hours ng gabi, productive sila. Tapos nung binubunga natin at pinadilim natin, nagiging productive pa rin sila. So it takes na longer time para mas masabi natin or mas nagiging productive yung ating mga worms. So typically, yung setup namin, bukod dito, tatakluban pa namin to. So binuksan lang namin, kung mapapansin natin sir, meron tayong pantakip pa. So since nandito si Sir Rabbit here, so binuksan namin para maipakita yung setup. Pero normally, mamaya, all doon sa mga araw na hindi ginagalaw yung beds, tatakloban natin. So ito yung parang pinaka-process na mas pabilisin natin yung pagbe-vermicompose kasi parang pinapalabas natin doon sa bulate, ang concept is palabasin natin na gabi pa rin sa kanila or mas padilimin natin para makapagtrabaho pa rin sila. So isa yon doon sa tips namin sa mga inspiring na gustong mag-alaga. As much na mas madilim yung area, mas mabilis tayong makakapagparami at makakapagkuha ng vermicast at makakapagparami ng bulate. Siyempre yung mga nanonood po nito, bukod sa education, yung iba maaaring maging interesado rin naman kasi pinagkakitaan ninyo. Sa inyo na po, kung sagutin nyo po, ideally po, mga estimate po, magkano po yung kinikita nyo sa isang buwan? Ganito ang masasabi ko. Maayos ang kita kasi ito yung naging dahilan ko kaya ako nakapagpaaral ng anak ko. 2 anak ko, napaaral ko. Sa ngayon, 2 na engineer nila. 2 na engineer ko pala. Okay. Parehas na silang engineer. So, maayos ang kita kung masipag ka. Pero kung gusto mo itong maging hanap buhay at tatamad-tamad ka, hindi rin, wala rin kwenta. Kailangan, pag ginusto mo to, trabahuhin mo. Kahit na may ups and down, lahat ng negosyo may ups and down. Pwede naman na mahina ang kita mo ngayon, sa isang buwan malakas, tsatsagain mo lang. Huwag ka susuko, ganon, para kumita ka. Ano po yung mga naging challenges nyo nung nagsimula? Challenges, marami. Yung una, nung hindi pa ako nagdi-deliver, ang challenges dyan, mahirap manguha ng manure. Kasi pag konti pa lang yung alaga mo, hindi ka naman pupunta sa farm ng mga bakahan. So maninimot lang kami ng manure dyan sa mga parang kung nasaan yung nakatali yung baka. Yun, mahirap magpakain. Pangalawa, walang budget. Konti lang yung budget noon kasi nag-i-start pa lang kami. Tapos, si Joseph yata may gusto isagot kung anong challenges. So, yung isa pang challenges ng pag-i-start is napakahirap ng buyer. Yun, buyer marketing. Let's say 15 years ago namin nung natutunan yung vermicomposting or vermiculture. Si vermiculture kasi nung time na yon hindi siya totally pakilala sa Pilipinas. Kung meron man, siguro yung mga talagang nag-aral lang sa kanya, pero yung mga normal nating tao, katulad yan, mga normal nating subscriber, yung mga inspiring na gusto magka-business, hindi nila alam or hindi namin alam kung paano namin ititinda to. So, ano ba yan? Ano ba yung bulate? Ano ba yung kitaan, kaakibat ng bulate? So, nung time na yon, yun yung walang idea. So, yun yung naging struggle ng mom ko. Yung isa sa pinaka-struggle na nag-alaga siya for 3 years, na wala halos pumapasok na income. Basta siya, alaga lang ng alaga. Yung experience niya, ewan namin, kami as anak niya, ano bang ginagawa mo? Parang sinasayang mo lang yung oras mo. Pero, nung nag-hit talaga naman yung market niya, nung nagkameron ng, tawag dito, yung sulit.com.ph, so nagkameron ng market yung online, doon namin nakita ng kapatid ko. Speaking of market, ang usual na product po nito ay vermicast. Ano pa po ba yung syempre yung worm. Yung worms. Okay, yung vermicast understandable, mataba yan. Yes po. Okay, yun po yung worm po ba, ano po yung mga nagiging market niya sa worm? Pag may mga bumibili ng worm, ano po yung ginagawa nila doon? Okay. So typically, Mamaya, number ilalagay one, kapag doon tayo bibigyan. sa organic community natin. Mamaya pa So si vermicast itself and the worm itself is napapakinabangan siya gamit doon sa organic fertilizer, organic farming. Parang ganito rin. Yes. So number one, the bread and butter nung farm namin is the worms. So typically may tanong si Sir. Ang tanong ni Sir, sino yung pwede kong pagbentahan pa? Ano pa ba yung market nito?
So magbibigay lang ako ng simple idea kung ano pa yung ibang nagiging market bukod sa farming or bukod sa organic fertilizer. So number 1, meron tayong tinatawag na angler community. So thank you sa mga fishermen out there, sa mga angler out there. So napatunayan namin na pala ang African Nightcrawler is isa sa magandang pamain. So kung kailangan mo ng tilapiyang malaki, kumuha ka ng bulating malaki. Okay. So typically, yun yung diskarte ng mga angler, no. So number 2, meron tayong tinatawag na mga pet owner or mga pet enthusiasts. Hindi lang basta pet lang, mga exotic breed ng fish, mga exotic breed ng frogs or anything else na lizard na as long na kasama sa highly protein diet nila, pwede nating ipasok yung worms. Typically kahit ano namang worms. It's rich in protein. Yun yung sabi ng mga enthusiasts nating mga kasama sa community nila. So, bukod pala sa farming, may mga iba pa pala na community na maaari pa. So, ayun, yun lang yung mga typically na mga market na possible may malapit sa inyong ganon. Kung malapit sa inyo is lawa o dagat, baka may mga angler doon. Okay. Papakita namin sa inyo kung paano mag-set up ng vermibed. Yan. Ang kailangan natin ay sako na tinahi. Tinahi namin yan. Bali, mano-mano lang natahi yan, kamay. Pinaak muna ang sako, tapos tinahi namin. 5 sako ito na pinagdikit-dikit namin. Tapos, kailangan din natin yan ang stick. Para yung mga gilid niya is tatayo siya. Magiging ganito. Okay. Parang support siya. Ayan, katulad ginagawa niya. Tapos, kailangan din natin yung saha ng saging, ayun, no, na tinatad-tad. Ilalagay yan as base dyan. Ito. Ilalagay natin yan dyan. Para maging base yan. Yan, tatali niya yan. Kailangan natin yan ang plastic straw. Ganito. Kasi itatali natin yan. Sige, pagbayaan na muna natin sir, para i-set up na lang yan mamaya. Babalik tayo pag may Okay. ilalagay na. Pag may ilalagay na, balikan natin siya pag ilalagay na yung mga ganito. Sir Joseph, yan, nakita naman natin gumagawa pa si Sir doon nung set up. Sa setup. Yan ay dito sa inyo. Yes, sir. Setup yan eh. Pamalakasan ba? Siyempre. Tama. Tama. Paano naman kung sir yung mga taga-syudad? Halimbawa, gusto rin nilang mag-vermicast, ng mga small scale na kumito sa vermicast. Ano po bang mai-recommend niyo? So typically dito sa part namin, naisip din naman namin yung paano naman kung ikaw naman ay nasa city na lugar. So nag-provide kami ng isang product namin which is para ito. Ang target market nito ay yung mga tao na may sariling garden lang, yung gusto nilang magsimula ng sarili nilang vermicast production. At the same time, yung mga tao na typically yung waste nila, ayaw nilang kung saan itinatapon at mas mapapakinabangan pa nila. So meron kaming ipin-provide na starter kit which is fully pack na to na worm bin. Ganito yung itsura niya. So, pre-made na siya. So si Josephine's Vermiculture na yung bahalang mag-provide ng pinakalaman when it comes sa mismong bulate, sa mismong manual kung paano ito alagaan, sa mismong substrate na ilalagay, sa mismong pakain. Lalagyan na namin yan. At the same time, i-guide po namin kayo kung paano kayo makakapag-produce ng sarili nyong vermicast into small scale. Pwede rin to, hindi lang. For example, ikaw ay isang angler na ayaw mo nang bumili ng bumili. Turuan ka namin kung paano mag-provide ng sarili mong worms. So ito yung purpose ng pinaka-worm bin natin na less hassle to maintain at the same time kung meron ka maliit na area like terrace lang sa loob ng bahay since not foul yung smell nito, kaya natin typically mga kitchen waste lang naman ang ilalagay natin, possible makapag-provide tayo ng fertilizer at the same time ng quality worms. Speaking of kitchen garbage, ano po yung mga typical na pwede natin ilagay dyan? Yes. So lahat naman ng decomposing material pwede, but with pros and cons. So doon muna tayo sa pros. Siyempre, ano ba yung pwede ko i-recommend pag nasa city ka? Sana wag naman yung foul odor. So pwede nating lagyan ng veggies, fruit peels, eggshell, cartons,
and other decomposing material na related sa greens or which is typically yung mga kalat galing sa mga prutas at gulay. So pwede nating i-dump dito. Ilagay natin and let the worms do the job for you. So doon naman tayo sa isa na pwede rin pero may cons naman. So typically, naaalala nyo, may kanin, meron din kaming fish, meron din kaming tira-tirang karne. Pwede. But with the cost na, syempre, meron tayo na medyo foul smell. Unlike sa fruits and vegetable, walang ganong smell. Pero pwede, hindi bawal. So kaya po natin ginawan siya ng typically sealed siya. So may ziplock yung ating mismong worm bin para yung foul odor, hindi siya masyadong makalabas. Kung sakali. Pwede pong makita yung... Yung makita yung loob. Sige, sir. So, typical worm bin siya, na-base siya sa fabric material para hindi nainit yung substrate. Tapos meron ano dito, no? May handle para if you need them for fishing or on the go, kung ang garden nyo sa kabilang karsada pa, you just grab it. Then lagay nyo lang kung saan nyo typical na ilagay. As long na hindi siya mababasa ng ulan na direkta, at as long na hindi siya maiinitan, it's good. I-recap ko lang po. Ang kasama po nito ay ito mismo. Ito mismong pinaka-worm bin natin. At the same time, may 1/2 kilo siya na worms. So, meron siyang substrate na tinatawag which is composed of vermicast, vermicompost. Then, may worm food na rin like banana trunks, coco peat, and animal manure. So, ipoprovide na namin lahat. May manual din po. May manual, sir, do's and don't, basic do's and don'ts kung paano natin aalagaan. At the same time, ang pinakamaganda, once kumuha kay Josephines, meron kayong lifetime support. Si Joseph, kausap nyo lagi. Mag-message lang kayo, tumawag kayo, kausap nyo yung buong pamilya namin. Mag-usap tayo regarding bulate. Okay. So, tuturuan namin kayo. Magkano naman po? So, typically, for this setup, for as low as price of 750 na kahit saan, madadala mo na to. Okay. So, 750 lang, meron ka ng sariling bin. At the same time, pag naparami mo, pwede mo i-convert into large scale na. Pwede ka na sa garden mo, maglagay ka na kasi marami ka ng worms, parami mo na, business na siya. Okay. Okay, at babalikan natin si Sir mamaya. Ayun, gumagawa pa. Tigilan muna natin video. Pagkatapos tayo, papakita natin yung pag naglalagay na sila dyan ng bedding and everything. Yes, sir.
So typically, ito yung first day. Kung makikita kanina sa video ni Sir na binuo natin to, ito yung magiging first day niya. So pinagsama-sama siya na banana trunks, vermicompost, the worm itself, and also the cow manure. So ito yung bumubuo ng isang worm bedding natin. So ito yung pinaka-first day niya kung saan dito mag-start yung process ng vermicomposting. Okay, so pumunta tayo doon sa first week. Ano itsura ng first week? So at first week, makikita natin na most likely, ang unang madidecompose is yung cow manure natin. So from fresh manure, magiging siyang typically wala na. So nagkameron na lang ng mga grass, foreign material, yan yung mga grass na hindi natunaw ng cow, then yun yung natira. Since sila yung greens na tinatawag, mas matagal silang ma-decompose kaysa sa manure. At the same time, kung mapapansin nyo, yung ating mga sanang saging, most likely, pabulok na rin. So, after nung first week, pumunta naman tayo dun sa first month, which is doon na natin makikita yung mismong pinaka-byproduct natin. So, at first month, ganito yung makikita natin, yung ating mga sahan ng saging, yung ating mga cow manure, magiging na po siyang vermicast. So, ito na yung organic fertilizer, tinatawag na black gold. Ito yung highly sought after sa organic farming or sa market, which is organic fertilizer na siya. Direkta na ilagay na natin sa halaman. So, paano yung sistema? Same concept katulad nung kaninang ipinaliwanag. Ang kalahati, haharvestin at vermicast, ilalagay sa tabihan. Yung mga remaining worms, lilipat dito sa side na pinakain. Ilang araw sa bago ito? So, typically, mga 3 to 5 days para sure ka na wala na halos na worms dito bago harvestin yung vermicast. So, pag na-harvest yung vermicast, dadaan siya sa strainer para mawala yung foreign material, which is yung mga unwanted pa na hindi talaga totally nabulok. So after nun, sa next batch, pag na-decompose na ulit ito kita nyo, yung fresh, unti-unting na-decompose na yung mga manure, sila naman yung igigilid. At yung kalahati uli na nakuhanan, papakainin naman. So balik-balik na yung process. Parang renewable mo na siya na vermicast yung process hanggat masira. Bago mo paltan, kaya nag-set up sa kabila kasi na-deteriorate na or nagka-damage na yung sako natin. So kaya kailangan paltan. Pero etong mismong beddings natin, eto na rin halos yung ililipat dun sa bagong sako na yon. So nakita ko sa akin kanina sir, yung final product ng vermi. Yung ng ANC. So typically, yung picking natin is manual picking process. So kanina, may piniprepare na kami. Ito yung mga ready for dispose na. So most likely, pwede ng breeder size natin na ANC. So yan. Spaghetti. Sir, may tanong ako. Pwede bang gawin to sa local na bulate? Anong diferensya ng ANC sa local na bulate? Okay. So sa pag-worm farming namin, napag-alaman namin, ito based on experience namin, no? Si ANC po kasi is siya yung typical na bulate na pwede mo i-contain. Na as much na pinapakain mo siya, hindi siya aalis doon sa mismong area natin. So sa native na bulate natin or yung roundworm or yung earthworm na tinatawag, most likely yung kanyang properties is nakadepend sa pagiging digger type. So ibig sabihin, huhukay lang siya ng huhukay. Yun yung typical na alam natin na bulate. Yung dig lang ng dig, punta sa ilalim ng lupa. So wala kang way para ma-contain ito. Okay. Sir, physical attribute, physical appearance, okay, pagkakaiba nila. So, syempre alam naman natin yung normal worms is round. So, pag pinakita natin yung ating African nightcrawler, pag ipinakita natin siya, ang ilalim niya flat. Okay. Then ang kanyang malight purple yung kanyang kulay. Yes, sir. Pero ang pinaka pagkakaiba talaga flat. Yun ang pagkakaiba niya sa round. Yun ang pagkakaiba niya sa roundworm. Flat pala yung ilalim niya. Flat ang ilalim ng ating African nightcrawler. So pag may nakita kayo sa labas na bulate, silipin nyo lang, itaob nyo lang. Pag flat, ANC. Pag hindi flat, ay bulate na native yan. So yun, mga ka-rabbiteer. Yan. So typically sir, ito yung ating, tawag namin secondary farm. So ito close to nature talaga. Wala na tong bubong-bubong. Ito yung literal na farm na patsi-patsi lang talaga yung makikita nyo. So pasukin natin. So ano ba yung gusto naming ipakita dito? Na kahit may simpleng lupa ka, na kahit close sa environment, direkta sa lupa, pwede mong alagaan yung bulate. So same concept nung mga ipinapakita kanina, pero ito mas
ano lang, mas prone siya sa environment, kung mapapansin nyo. Ulan, araw, pero meron tayong tinatawag na mga nature cover, which is yung mga lilom natin. So, doon namin nilalagay sa mga side na may mga lilom. So, mas pasukin natin yung lugar. Yeah. Yan. Ito pa, sir. So, mga typical worm bedding siya na, yan. So, ang pros, mas maganda yung laki ng bulate natin pag near environment talaga. Pero ang con, syempre, since mas madalas mabasa, yung vermicast naman yung nag-struggle. Wala, so dito ang main product dito is mga Most likely worms yung ating ipapakita dito. So, yung ating vermicast talagang since muddy yung mga lugar, yan, medyo maputik yung mga beddings. Ayan. So, pasukin natin yung boarding house ng bulate. Sir, dito tayo, tuloy po kayo. Medyo talagang ano lang makalat, pero yan. Typical farm. So, ito yung worm setup, parehas na parehas. Pero dito, hindi na namin siya nilalagyan ng takip pag yung mga nasa loob kasi may bubong naman, tsaka medyo dark naman yung area. So, ang galing daig pa niya yung 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 mga wala tira, hindi, biro lang. So, pero talagang ginawa namin siya ng bahay for safety na rin naman ng mga alaga natin. at pagpunta natin, nag-harvest yung mga kasama mo. Yes. So, currently, meron kami ngayong orders na binubuo. So, makikita natin kung paano yung actual na pag-harvest. Okay. So, currently, ginagawa natin yung process na for harvesting na yung worms. No? Typically, ang process ng pag-harvest ay sobrang manual. So, manual picking talaga yung nangyayari. Kung mapapansin nyo, yung ginagawa ng ating mga kasamahan is isa-isa nilang pinupulot yung bulate. So, ngayon, makikita natin yung mga bulating pinulot nila is, eto na yung mga breeder size. Pag makikita mo, for dispose na talaga, napakalalaki niyan. Oo. So, ito yung gustong-gusto ng mga ng mga katropa nating angler dyan. So, ng mga ka-worm farmer natin. Oo. So, yan, ganang kalalaki yan. Tapos, ang pagkuha natin ng bulate, isa-isa nating pinupulot. Until ma-reach natin, yung talagang kailangan natin na quantity. So, yun. So, ayun, good day ka-worm farmer. So, inaasahan po namin, if nakita nyo yung full video ni Sir, kumainggan nyo kayo sa pag-aalaga ng vermiculture, vermicomposting, sa lahat ng mga gustong matuto, we are open. Josephine's Vermiculture are willing to help you. So, paano? Contact us sa mga inspiring natin na mga gustong mag-small business, sa ating mga tropang angler dyan, sa gustong mag-fishing, sa ating mga organic farmer dyan, or sa mga simpleng household owner lang na may garden, pwede nyo kaming kontakin para magtulungan tayo. Turuan namin kayo at the same time, palaganapin natin yung organic farming doon sa ating environment. So, let's go organic mga ka-worm farmer. Ano po yung number at yung Facebook page? So, our official FB page is Josephine's Vermiculture. Then, ang contact number namin is 0930 90 60 343. So, just message us. We can help you. Yun nga yung isa sa ikinaka-proud namin. Sa paglaki ng community namin, sa paglaki ng marami pwede nating pagsamahan or pagtulungan para makapag-help tayo kay Mother Earth. So, salamat. Let's go organic, ka-worm farmer. Last but not the least, sir, shout out. Okay. So, shout out sa tropang Josephine's Vermiculture dyan, sa lahat ng mga nakasama namin sa pag-grow. So, hindi lang sa aming mga kasama sa mga staff namin, lalong-lalo na sa lahat ng mga community na tinanggap kami ng buong puso. Salamat sa inyo through FB, TikTok, YouTube, soon sa YouTube, and also sa lahat ng mga nakasama namin kung ano po si Josephine's Vermiculture ngayon. Sa lahat ng buyer, sa lahat ng customer, maraming salamat po. At mas pinapangako po namin na lalo pa namin gagalingan at lalo pa po kami makakapagbigay sa inyo ng quality product at quality na information regarding vermiculture. Ka-worm farmer!